Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na na-corner ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Diskaya? Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tila tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong sa pagpigil ng baha dito sa lugar. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe, tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya family ng Pasig City. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, nakatambay yung nila dyan, barge, then barge na may nakakargang backhoe, dumating si bagyo, nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023, nang sabayan ng masamang panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, kinakayod na pala yung ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dike rin namin. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Ayan na yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana wala dumating na malakas na bagyo. Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Yung dumating ang St. Gerard, wala din naman silang nagagawa din eh. Oo, nagbaon lang sila ng bakal yan na inaasahan namin na mauumpisa na yung riprap. Wala din. Until now. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 31.6 billion worth of flood control projects ang nasecure ng 9 na kumpanya na umano'y pagmamayari ng Diskaya family. Halos 6% ito ng lahat ng flood control contracts sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang Alpha and Omega na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects, St. Timothy na may 7.3 billion at St. Gerard na may 2.3 billion. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Sinubukan kalabanin ni Sara Diskaya si Soto sa pagkaalkalde nitong midterm polls, pero kalaunay natalo rin. Nitong nakaraang linggo, mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan na palpak daw ang pagkakagawa. Ang kontratista rito, St. Timothy Construction, na konektado rin sa pamilya Diskaya. Sa 545 billion pesos na flood control projects, 100 billion lamang napunta sa ilang malalaking firms, habang mahigit 6,000 projects, wala ring detalye kung ano talaga ang naipatayo. Historically, nasuspend na ang St. Gerard ng 2015 at na-blacklist noong 2020 ng DPWH dahil sa anomalyang tax clearance at isang delayed project sa Cavite. Habang nagiging sentro ng usapan ng mga proyektong hindi matino ang kalidad, ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Sa panayam ng Bilyonaryo News Channel, kina Sara at Curly Diskaya noong 2024, ipinagmalaki nila ang nasa 40 sa higit 100 luxury cars nila sa garahe, kabilang ang mga brand na sila lang daw ang meron sa Pilipinas.